Senator Panfilo Lacson may sagot sa bidyong inilabas ni Congressman Zaldico. Ayon sa kanya na walang value ang mga paratang ni Co laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Senator nag-react din at sinabing umuwi na si Zaldico at harapin ang anumang inaakusa laban sa kanya. Ayon naman sa Malacanang, isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Zaldico. Hindi umano dinidepensahan ni Senator Ping Lacson si President Bongbong Marcos sa mga aligasyong binitawan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico laban sa Pangulo kaugnay ng maanumalyang flood control project. Ngunit pagkukwestiyon ni Lacson kung may kakayahan ang presidente at may complete control sa National Expenditure Program NEP, bakit ito mag-i-insert sa BICAM? Narito panoorin natin ang buong detalye. Mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, why would we insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Ako personal ko rin na opinion. Personal ko ang opinion ko. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA, hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yun consistent dun sa sinasabi ni Congressman Zaldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico umalis ng Pilipinas. So sinong paniniwalaan natin? Yun na. Ako, personal ko rin na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Oo, naniniwala ako. Lahat ng kabinet nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din niya ito. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. So 100% ang support pa rin po? Oh, absolutely. Pero sir, tatapusin natin ito kasama ang Pangulo. Sir, what will you make of Zaldico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero ulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Zaldico umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Okay, thank you. Projects. Alam naman po natin na
close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. Sa maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next. Ang dapat kong gawin po ni Representative Saldico. Bumalik siya, manumpa siya at magsalita siya on their own. Para sigurado tayo na magsasabi siya ng katotohanan at doon lang natin ma-evaluate kung ano ba yung laman, kung mayroon bang ebidensya na ilalabas doon. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Tingin ninyo magiging epekto nito sa Presidente na siya mismo ang nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian kay Presidente. Ano yung tingin ninyo magiging epekto nito sa Presidente na siya mismo ang nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian? Mahirap mag-comment ngayon. I have to look at the video, I have to decipher yung video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi, pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya? Kaya para sa akin ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, ay dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo, hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano yung sinasabi mo. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Sir, bakit maintindihan kung talaga ay siya o AI niya? So, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. Titignan ko nga ngayon pag-update ko. So, marami pang katanungan eh. But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also yung legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya. Hindi natin alam kung
legal ba yung kanyang ginagawa or merong magkaharap ba yung embassy? So maraming ganyan mga Pero what does that make about the fight against corruption? Kung sinasabi niya mismo si Pangulo Toy nagpa-insert ng 100 billion pesos. I don't want to sa comment budget. on that dahil first of all, yung mga like I said, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niyo. I really don't know. I have to see the video and have to analyze it. But is there naging part ka ng Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero naging part ka ng kampanya, di ba? Totoo kaya? Binito ba nga ni Kung Presidente merong ganung marami? insertion na Yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time, almost 100, if I'm not mistaken, naalala ko, 160 billion plus. No? So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget year. So, Senator Lechonel, so bilang chairman ng Finance Committee, titingnan ninyo, i-verify niyo yung sinasabi niya na insertion, kung totoo na nagkaroon ng insertion na ganung amount sa 2025 budget? Well, hindi ko tinignan na yung mga huling budget. No? Tinignan ko lang yung mga amount sa iba-ibang sector. Pero tingnan ko